eto daw, binira ni ni Coco Pimentel etong si Sara Duterte. Bakit daw mga kababayan? Sabi dito ni Coco Pimentel, hindi papel ni VP Sara na magbigay ng school bags ayon po dito kay Coco Pimentel. Ngayon, basahin natin yung nilalaman mga kababayan. Dapat intindihin ng Kongreso ang papel ni Vice President Sara Duterte at bigyan ng tamang pondo para matupad ang kanyang mandato sa ilalim ng saligang batas. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, ang suggestion ko, intindihin ano ang role ng Office of the Vice President or OVP at bigyan siya ng tamang budget para ma-fulfill niya ang kanyang role sa ilalim ng batas, pahayag ni Pimentel sa panayam sa DZBB. So ngayon kung titingnan natin mabuti mga kababayan, yung hinihingi ni Sara na budget dapat kung tutusin, kung magbibigay ang Kamara at mag-a-approve ng budget nitong si Sara Duterte para sa kanyang opisina, dapat yung tama lang. Hindi yung aaprubahan mga kababayan or kahit sa Senado, dapat kung mag-a-approve kayo ng budget ni Sara, dapat yung tama lang. Hindi pwede mga kababayan yung hinihingi niya na 2 bilyon mahigit na budget kasi kung tutusin, sobrang laki po nun mga kababayan para sa kanyang opisina compare nung panahon ni Leni na siya pa yung vice-presidente. Tapos ang pinakamasaklap pa dyan, nahingi ng budget si Sara pero hindi naman natin alam kung saan napupunta. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ang role ng BP ay laging maging handa na maging presidente. Di na niya role na magbigay ng school bags, pagtakbo ng patakbo ng mga boss, sayang oras niya. Dapat lahat nakabuhos, ang BP puro aral, puro briefing para handa siyang maging presidente anytime. So parang sinabi dito ni Coco Pimentel mga kababayan na si Sara Duterte ay walang alam, walang mutaktak mangmang. Kasi nga, ito yung sabi niya dapat ang role ni Sara, since siya po yung vice-presidente, dapat ang role na ginagampanan niya lagi ay maging handa, mga kababayan, para maging presidente. So paano nga naman siya magiging presidente kung hindi siya nag-aaral? Paano nga naman siya magiging presidente kung hindi siya uma-attend ng mga briefing mga kababayan at wala siyang mutaktak tuwing tatanungin siya sa mga mahahalagang bagay. So ngayon kung titingnan nating mabuti, si Sara Duterte pinapayuhan ni Coco Pimentel na dapat mag-aral ka daw ng mabuti. Dapat umattend ka ng mga briefing. Dapat palaguin mo yung sarili mo at patalinuhin mo yung utak mo, BP Sara. Kasi yan daw yung role mo. Ayon kay Coco Pimentel, ang maging presidente at ihanda mo yung sarili mo para sa pagiging presidente. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, sa pagdinig sa Kamara sa panukalang 2025 budget noong Agosto 27, tumanggi si Duterte na depensahan ang pondo ng kanyang tanggapan. Aniya, ipapaubaya na lang niya sa Kamara ang desisyon sa panukalang pondo ng kanyang tanggapan na mahigit na 2 bilyon. Hindi rin sinagot ni Duterte ang mga katanungan kaugnay ng confidential fund na inilaan sa OVP sa mga nagdaang taon. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw. Sabi ni Pimentel, paulit-ulit nga sinabi ni BP, I will leave it to the wisdom of the Congress thereof. Suggest ko, intindihin what is the role of BP. Mag-invest siya sa sarili niya para lagi siyang handa kung sakaling may mangyari sa presidente. Ito pa yung payo mga kababayan nitong si Coco Pimentel. Dapat mag-attend siya sa mga briefing. Mag-prepare siya ng mentality, emotionally, physically. Wag nang aksayahin pa ang oras niya sa mga ruta ng mga bus. Magbasa siya ng libro. Magpa-briefing siya sa military foreign affairs and mag-attend siya sa international conference sambit pa ng minority leader. So ngayon mga kababayan, ano yung pinakapunto or pinupunto dito ni Coco Pimentel? Dapat si Sara Duterte mag-focus sa pagbabasa. Dapat si Sara Duterte patalinuhin niya yung sarili niya. Dapat si Sara Duterte mga kababayan magpa-briefing siya sa mga military. Paano siya magiging presidente? Kung unang-una pa lang, wala siyang mutaktak mga kababayan. Wala siyang utak at wala siyang kaalam-alam. Ako mga kababayan, sinasabi ko lang to kasi ito yung sinasabi dito ni Coco Pimentel na dapat patalinuhin ni Sara yung kanyang sarili. At especially mga kababayan, dapat daw yung utak ni Sara, kung maaari, dapat mga kababayan mag-prepare siya mentally. Ano po, yan yung sabi dito ni Coco Pimentel. Handa niya yung utak niya mentally, emotionally
at saka physically, mga kababayan. So ibig sabihin, 'di ba, kung matatandaan nyo, nung mga nakaraang araw na pag-usapan natin, yung about sa mental issue, di umano na napapansin ng ilang mga dalubhasang doktor dito po sa ikinikilos ni Sara Duterte. Kasi nga naman mga kababayan, hindi po talaga ugali ng isang vice presidente, lalo na at ikaw yung may pinakamataas na posisyon sa ating bansa, hindi mo ugaling mambastos sa isang hearing mga kababayan, lalo na kapag ka tinatanong ka patungkol sa kung paano mo ginamit at ginasta ang pera ng mamamayang Pilipino. At ang isa pa dyan mga kababayan, hindi rin dapat ugali ng vice presidente ang magtaray, lalo na kung ikaw ay tinatanong lamang, at hindi rin ugali ng vice presidente ang tumira ng ad hominem attack sa mga taong concern sa pera ng taong bayan at sa mamamayang Pilipino. Dapat hindi ka na may personal, lalo na kung ikaw ay pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Dapat di mo pinapakita yung totoong pag-uugali mo. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, si Sara Duterte, una pa lang, talagang ipinakita na niya yung kanyang pag-uugali. At saka mga kababayan, mahihirapan si Sara magpresidente kung yung loyalty niya ay hindi para sa mamamayang Pilipino. At yung loyalty niya ay hindi po mga kababayan para sa Pilipinas. Lalo na kung para sa China yung loyalty niya. Kaya nga kinakailangan talaga na etong si Sara Duterte ay mag-attend ng mga briefing para mahasa yung kanyang utak at kanyang buong pagkatao na dapat sa Pilipinas lang siya at hindi siya sa China. Mga kababayan, pumapabor. At ang isa pa dito, dapat hindi niya kinukonsinte yung mga pugante at dapat mga kababayan yung kanyang sarili puro lamang sa tao, sa taong bayan yung iniisip niya, at dapat yung serbisyo niya ay nasa mamamayang Pilipino. Dapat ganon ang ginagawa ng Vice Presidente. Kaya malinaw talaga dito yung sinasabi ni Coco Pimentel na hindi mo naman trabaho, VP Sara, Sara Duterte, hindi mo naman trabaho na mamigay or magbigay ng school bags, at hindi mo naman trabaho na abangan yung mga ruta ng ating mga bus, mga kababayan. So ngayon, at hindi rin naman dapat trabaho, ito pa, dagdag ko lang mga kababayan, hindi rin dapat trabaho ng ating Vice Presidente ang magprotekta ng mga pugante at ipagtanggol yung mga pugante, mga kababayan. Ang trabaho ng ating Vice Presidente ay paglingkuran ang mamamayang Pilipino at hindi magprotekta ng mga pugante. Ano po? So ngayon, maliwanag naman mga kababayan na ayon po kay Coco Pimentel or kay Senator Coco Pimentel, dapat itong si Sara Duterte mag-invest para sa kanyang sarili, patalinuhin niya ang kanyang utak, magbasa ng libro. Ano po, para nga naman kung sakali maging presidente siya, malay nyo makalusot mga kababayan, handa na siya. Kaso nga lang para sa akin, hindi magiging presidente yan dahil unang-una, questionable na ng taong bayan kung paano niya ginagasta at nilulustay ang pera ng mamamayang Pilipino, at nagagalit siya, nakikita ng taong bayan na kapag ka tinatanong siya, nagagalit siya. So sa madalit salita, hindi natin kailangan ng presidente mga kababayan or ng tao na posibilidad na pumalit kay PBBM na ayaw matatanong kung paano ginagasta ang pera ng mamamayang Pilipino.